So sumailalim sa rapid intensification o biglaang paglakas ang bagyong Guring. Posible ba itong maging super typhoon? Talakayin natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tip. Sumailalim nga sa biglaang paglakas o rapid intensification ang bagyong Guring. Sa kasalukuyan, ito po ay tumungtong na sa typhoon category ng Pag-asa. Ayon sa pinakuling ulat ng Pag-asa, ang bagyong Guring po ay may lakas na hangin na umaabot sa 120 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 150 kilometers per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 205 kilometers east o silangang bahagi ng Kalayaan, Cagayan. Yan po ay nandito sa karagatan sa East Philippine Sea. Ito po ay kumikilos pa southwestward pasubsob sa bilis na 10 kilometers per hour. Habang binabaybay ng bagyong Guring itong silangang bahagi ng Northern Luzon, patuloy po ang paglakas nito. At this rate, inaasahan na po ito nating maging super typhoon in the next few days. Ngayon, silipin natin itong official forecast track ng Pag-asa. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa. Sa kasalukuyan nga, nasa typhoon category na ang bagyong Guring dahil sumailalim ito sa rapid intensification o biglaang paglakas. Naging favorable po ang condition niyan at isa pa sa factor niyan ay dumadaan nga ito dito sa East Philippine Sea na notorious sa pagkakaroon ng mainit na temperatura ng karagatan na pabor sa paglakas ng isang bagyo. So inaasahan po natin na habang binabaybay ng bagyong Guring itong eastern section ng Northern Luzon, patuloy po ang paglakas nito. Posibleng sa darating na linggo hanggang Lunes yan po ay posibleng umakyat na sa super typhoon category ng Pag-asa na nasa 185 km per hour na lakas ng hangin o higit pa. Ngayon, balikan natin itong cone of probability o circle of uncertainty ng Pag-asa. Kung mapapansin nyo dito, sumasabit pa rin yung ating circle of uncertainty dito sa eastern section ng Northern Luzon. Kapag kumaliwa po ng bahagya itong bagyong Guring at sumabit yung kanyang hangin o yung kanyang wind field dito po sa mga kabundukan ng Cordillera at Sierra Madre, posible pong mahinder ang paglakas nito. Pero sa kasalukuyan, tinatahak nito pababa at kung medyo mas kumanan pa yan ng bahagya at manatili dito sa East Philippine Sea, patuloy po ang paglakas nito hanggang sa mga susunod pang mga araw. Dahil po dyan, more likely na po at inaasahan na nga po natin itong lumakas at umabot pa sa super typhoon category. Mula bukas hanggang linggo, yan po ay babaybay dito sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Kikilos pa south-southeastward o palayo ng bahagya dito sa Hilagang Luzon, papunta dito sa karagatan ng Pasipiko. At sa darating na Lunes, yan po ay posibleng mag-recurve or mag-U-turn na pabalik or maaari po yung gumawa ng loop mula doon sa kanyang original na position. Sa darating na Tuesday hanggang Wednesday, kung mapapansin nyo, medyo malawak yung ating tinatawag na cone of probability o circle of uncertainty. Ito pong pagkilos ng bagyong Guring sa mga later days ay magkakaroon ng interaction dito sa ating high pressure area at sa posibleng pumasok na bagong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility midweek. Ngayon, silipin natin ang magiging pangkalahatang lagay ng panahon ngayong darating na long weekend. Bukas, mas malapit na ng bahagya itong bagyong Guring dito sa northern tip ng Northern Luzon. So, asahan po natin ang mga posibleng heavy to intense rains dyan po sa may area ng Cagayan. Kasama na rin po dyan ang Apayao, maging dito sa may area ng extreme Northern Luzon. May mga posibleng pag-ulan din tayong aasahan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa Ilocos region. Kasama na rin po dyan ang area ng Isabela, maging dito sa Cordillera. Mas malalakas po yung ating hangin mararanasan, lalong-lalo na po dyan po sa mabubundok na lugar. Ito namang mga pag-ulan dito sa natitirang bahagi ng Ilocos region, La Union at Pangasinan ay dulot ng ating inflow ng hangin na hinhila ng bagyong Guring. So, posible po dyan yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Tataas na rin po yung ating tsansa ng mga pag-ulan at thunderstorms dito sa western section ng Central Luzon. Yan po ang mga areas ng Zambales at Bataan. Dulot naman yan ng ating habagat or southwest monsoon. Ramdam din po natin ang hanging habagat dito po sa area ng Calabarzon. Kasama na rin po dyan ang Metro Manila at ito pong area ng Mimaropa. Minsan, meron din po yung kasamang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Kaya sa may mga lakad ngayong darating na long weekend, ugaliin po natin magdala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Mga possible scattered o kalat-kalat na pag-ulan din tayong aasahan dito sa western section ng Visayas. Pero ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao ay malayo po sa ating bagyong Guring at sa axis ng ating habagat. So generally, fair weather po tayo dyan. At kung minsan, posible po yung mga isolated o localized na pag-ulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Sa darating na linggo naman, mas mababa na po ang bagyong Guring at nakatapat na po yan dito sa eastern section
ng Northern Luzon. Mas lalawak na rin po yung extent ng ating habagat or southwest monsoon. Mas magiging maulap na po ang ilang areas ng Mindanao, especially dito po sa western section nito. Ito po ang general area ng Zamboanga Peninsula. Possible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa may area ng Western Visayas. Ito pong natitirang bahagi ng Visayas, mararamdaman po natin dyan yung inflow ng hanging habagat or southwest monsoon. So, mas madadagdagan po yung ating mga kaulapan dyan, pero generally mas maliwalas po ang panahon natin dito sa eastern at central portion ng Visayas. Samantalang mas madadagdagan din yung ating mga kaulapan dulot ng habagat dito sa area ng Calabarzon at Bicol region. Mas posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan or madadagdagan nga yung ating mga pagulan dito sa area ng Mimaropa. Mas tataas din ang ating tsansa ng pagulan dito sa Metro Manila at ang malaking bahagi ng Central Luzon, especially yung western section nito, ang area po ng Pangasinan, Zambales at area ng Bataan. Bagya namang mababawasan yung ating mga pagulan dito sa Ilocos region, pero po itong eastern section ng Northern Luzon ay pasok pa rin po dun sa outer rain bands o panglakbas na kaulapan nitong Bagyong Guring. So asahan pa rin po natin ang mas maulap na panahon dyan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dulot ng Bagyong Guring. Ito pong mga areas ng Isabela, Cagayan, Apari, Apayao, at ilang bahagi ng Calayan at Bubuyan Group of Islands ay makakaranas po ng mga posibleng pagulan dulot ng panglabas na kaulapan nitong Bagyong Guring. Sa darating na Lunes, mas malakas na po ang Bagyong Guring, pero mas malayo na rin yan ng bahagya dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Yung kanyang panglabas na kaulapan ay posibleng sumabit pa rin dito sa eastern section ng Northern Luzon. Ito pong mga areas ng Cagayan, Isabela, kasama na rin po dyan ang extreme Northern Luzon at ito pong area ng Apari. Bahagyang mababawasan yung ating mga pagulan dyan, pero ramdam pa rin po ang pabugso-bugsong hangin dulot ng Bagyong Guring. Babawasan din po yung ating mga pagulan dito sa western section ng Northern Luzon. Yan po ang areas ng Ilocos region, La Union at area ng Pangasinan. Pero ito pong mas nasa ibaba, yung papasok sa ating axis ng habagat ay makakaranas pa rin po ng maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan. Yan po ang general area ng Zambales, Bataan, kasama na rin po dyan ang Mimaropa, maging dito sa area ng Calabarzon at Bicol region, kasama na rin po dyan ang Metro Manila. Mas magiging maulap din ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa western section nito at posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. At kung minsan may kasama po yung thunderstorms. Yan po ay sa darating na Lunes. Dahil nga mas mababa at mas malakas na yung ating habagat or southwest monsoon ay posible rin pong magpaulan dito sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly sa western section nito, ito pong general area ng Zamboanga Peninsula at ilang parts ng northern Mindanao. Again, magiging erratic pa ang lakas at direksyon nitong Bagyong Guring sa mga susunod pang mga araw. Ganun pa man, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto nitong Bagyong Guring gaya ng mga rain-induced flash floods at landslides, lalong-lalo na po sa mabubundok na lugar. Ganun din po ang mga epekto ng malalakas na bugso ng hangin, especially po dito sa malapit sa Bagyong Guring, dyan po sa general area ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Maliban dyan, mag-ingat din po tayo sa mga posibleng pag-ulan dulot ng habagat or southwest monsoon, especially dito sa western section ng ating bansa. Bago tayo matapos, silipin natin itong mga low pressure system sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong bagyo na nasa malayo ng ating Philippine Area of Responsibility ay sa ngayon ay unti-unting humihina at paakyat na rin po. Pero ito pong low pressure area na binabantayan natin sa silangang bahagi ng Visayas na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay may posibilidad na maging malakas na bagyo at pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi po natin ito inaasahang tumama sa kalupaan, bagkus yan po ay posibleng tumawid lamang dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero depende sa lakas at timing ng pagpasok nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, meron itong possibility na magkaroon ng interaksyon dito sa Bagyong Guring. Yan ang tatalakayin natin sa susunod. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.